Napabalikwas ng bangon si Marie. Siya iyon. Si Alexander ang lalaking may-ari ng kotse kanina. At sukat sa isiping iyon, naghalo-halo ang emosyon ng kanyang dibdib. Pagkabigla, pagkalito, kalaunan ay naging galit. Kaya pala pagkadaka ay mainit ang dugo ko sa aruganteng lalaking iyon. Siya pala ang batang kaaway ko noon. Ngunit bigla ring sumingit sa kanyang damdaming yung tila pananabik dito. At bakit ako masasabik na muli siyang makita? Kung hindi dahil sa kanya. Hindi sana ako nasagasaan noong bata ako. Kung hindi dahil sa kasalbahian niya, hindi sana ako umalis ng malaking bahay nila. At minsan pang bumalik sa kanyang isip ang karugtong ng kahapon na nag-iwan ng sugat sa kanyang puso. Galing sa paaralan, sa tabi ng swimming pool dumaan si Marie. Ayaw kasi niyang dumaan sa harap ng bahay dahil baka naghihintay na sa kanya si Alexander para inisin na naman siya. Hay salamat at wala ang asungot. Tiyak na tutuksuhin na naman niya ako kapag nakitang suot ko itong bago kong uniforme. Sasabihin niyang hindi bagay sa akin dahil negra ako. At bulaga. Buhat sa kung saan ay sumulpot ang isang taong gawa sa lobo. Napatili si Marie. Nang iglap lang ay nawala ng hangin ang lobo. Nang humagis iyon sa mukha niya at napaatras siya. Sinalo ng malamig na tubig ng swimming pool ang maliit na katawan ni Marie. Ha? Napaawang ang bibig ni Alexander na nagkakawag sa tubig ang batang kinaiinisan. Saklolo, hindi ako marunong lumangoy. Sigaw niya sa pagitan ng pagkawag sa tubig. Sa ilang saglit, ay napalis ang ngiti sa mga labi ni Alexander. Ang sumunod doon ay namutla ito. Marie, I'm sorry. Nagpalingalinga ito. Hindi ko sinasadya. Saklolo, lumubog ng lumubog si Marie. Hindi rin ako marunong lumangoy. Hintakot na wika ni Alexander. Luhaang muling nahiga si Marie. Ang salbahe mo noon, Alexander. Muntik mo na akong pinatay. Kung hindi dumating si Papa Paulo, baka wala na ako ngayon. Pero hindi na ako nakapayag noon na muli mo akong gawing laruan. Mas gugustuhin ko pang lumabas sa kalsada kasama si Inday Mina kaysa mananatili sa bahay ninyo. Kaya lang, nawala rin siya sa akin. Hindi ko na siya inabutang buhay noong magbalik ako sa Quiapo nang maglayas ako sa inyo. Napahikbi siya. Hindi na naging masaya ang buhay bata ko mula noon. Marahang pinahid ni Marie ang mga luhang natigmak sa pisngi. Mabuti na lang. At binayaran mo agad ang nasira kong kotse. At least, hindi na kita makikitang muli. Nagtalukbong siya ng kumot upang makatulog muli. Hi ma, bati ni Alexander kay Alicia na inabutan niyang nag-cross-stitch pa sa sala. Bumalik ka agad si Mandy sa ina at naupo sa tabi nito. Bakit ba? Natatawang tanong ni Alicia. Nahalata nito na may tensyon sa pagitan ng magkapatid. Si Kuya Alex, galit sa akin. Ganoon? Bumaling si Alicia sa nakakunot noong si Alex. I'm sure. May ginawa na namang kalukuhang itong si Mandy. May kasalanan na naman ba sa iyo? Naupo na rin si Alexander sa katabing panig ng kinauupuan ng ina. Kailan ba uuwi ang papa? Don't worry. Malapit na siyang umuwi. Bakit ba? Mukhang may ginawa na namang kalukuhan ang kapatid mo. Bumaling sa ina si Alexander. Bakit ba, Alex? Wala lang. Para pinakailaman lang niya ang kotse ko. At nakabangga ng kotse ng may kotse. Ano?
Malaki ba ang damage ng kotse natin? At ikaw anak, may sugat ka ba? God, sabi ko na ba't ayaw na sana kitang payagan na sumama? Mama, don't panic, okay? Wala nangyaring masama kay Mandy. Yung kotse ng babae ang nawasak. Anyway, I paid all the damages. Yun nga lang, natarayan ako at nasermonan. Ma, hindi ko naman gustong mangyari iyon. Na-curious lang ako kung kaya ko nang napaandar ang kotse. At least, you should know how to say sorry with her. Nakita mo, kung hindi pa ako dumating ay napalo na sana ng baseball bat ang kotse ko. Lalong nanlaki ang mga mata ni Alicia. Ganoon katapang ang may-ari ng kotse. Super taray, mami. Pero maganda. Napangiti na rin si Alicia. At marunong na palang tumingin ng maganda ang binatilyo ko. Of course naman, mami. Pero ang sigurado ko, mas nagandahan si Kuya Alexander. Sabay kindat nito sa binata. Ha? Mandy, ikaw talaga malisyoso. At bakit mo naman nasabing nagandahan ako? Hindi ako bulag ano. Nakita ko yata nang hagurin mo ng tingin ang mukha niya habang nag-uusap kayo. At hindi lang iyon. Nang tumalikod ang babae, ay halos mabali ang leeg ni Kuya sa kalilingon. Nabatukan tuloy ni Alexander ang kapatid. Nagkatawanan ang mag-iina. Maganda ba, Mandy? Paniniyak ni Alicia. She's pretty. Ganoon lang. At siya ang tipo ko paglaki ko. Talaga lang, Mandy? Banta niya rito. Bata ka pa'y marunong ka ng kumilatis ng babae. Kanino ba ako magmamana? Natawa na lang ang binata. Huwag mo nang ulitin ang ginawa mo. Baka sa susunod ay hindi lang baseball bat ang ipalo sa salamin natin. Baka hagisan pa tayo ng granada. Muling nagkatawanan ang mag-ina. Matapos mag-shower, pahinamad na nahiga sa kama si Alexander. Ano kaya ang pangalan niya? Sayang hindi ko na itanong. Bumiling ng higa ang binata. Pero ang alam ko, may pakiramdam ako na magkikita pa kami muli. Pinilit niyang makatulog. Ngunit sadyang mailap ang antok kay Alexander sa gabing iyon. Baka bukas ay magkita kami muli. I'll see to it na magkikilala ko na siya. Why do I have this feeling that I owe something to her? Nakatulugan niya ang katanungang iyon. Malamit nang bumalik si Papa. Wika ni Alexander sa babaeng may 40 na ang edad. Makinis pa rin. At hindi pa halata ang mga taong nagdaan sa buhay nito. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kabuuan nito at hinagod ang kabuuan nito. Mula sa makinis na binti, hita at nakalanta dahil sa maikling suot na palda. Mabilog pa rin ang balakang at maliit na baywang. So, nakaarko ang kilay nitong dinala ang tasa ng kape sa executive desk ng binata. Iyan, inumin mo habang mainit pa, Alexander. Well, hindi niya pinansin ang kape. Mas nakuha nito ang kanyang pansin. Yumuko ito para damputin ang nahulog na panyo. Bahagyang sumungaw ang maliit at makinis itong cleavage. Napabuntong hininga ang binata. Naalala niya si Cindy, his present girlfriend, na anumang oras niya tawagan ay siguradong available. May sasabihin ka, Alexander? Tanong nito sa natulalang binata. As you said earlier, darating na si Paolo. Yes.
Sumandal siya sa executive chair at tumuon ang mga mata sa puting kisame. Sa kanya ka na ulit, Diana. What? At bakit? Nakita ni Alexander ang pag-asim ng mukha ng babae. Hindi ba pwedeng dito na lang ako? Your father was unpredictable. Masungit. Maraming do's and don't at irritable. And, hey, pagpasensyahan mo na ang papa ko. Tumatanda na kasi. And besides, ikaw rin tita Diana. Wika niya sa tonong pagbibiro. Napasimangot ito. Excuse me, hindi pa ako matanda. Very efficient pa rin akong magtrabaho. Well, you're right. Wala rin naman talaga siyang maipipinta sa babae. Pero mas kailangan ni Papa ang tulad mo. You know her inside and out. Dahil noon pa kayong magkasama. That's why. It's about time na mag-hire na rin ako na sarili kong sekretarya. Alexander, mas gusto kong magtrabaho sa iyo. Matagal na kaming magkasama ng papa mo at nagkakasawaan na rin kami ng ugali. Samantalang ikaw, sa tingin ko, ay makakasundo kita basta maayos lang ang trabaho ko. I'm sorry, Diana. I really need another secretary. Please try to understand me. Lalong napasimangot si Diana at bumalik na sa pwesto nito. Dumaan ang mga sandali na hindi na sila nagkikibuan. Maya-maya'y tumunog ang intercom. Sinagot ni Alexander. Dahil tiyak niyang walang balak na sagutin iyon ni Diana. Sir? Yes. Nasa line 3 po si Miss Maricar. Who's she? Aplikante ho. At may schedule sa inyo last week for interview. Kaya lang na late siya. Kaya nang dumating ay wala na kayo. Anong kailangan? That vacant position was already filled up. May nakuha na tayo. Right? Yes, sir. Kaya lang makulit. Saglit na nag-isip si Alexander. Okay. Sabihin mo na lang na mag-report siya sa akin at early in the morning, tomorrow. Yes, sir. Thank you, sir. Nawala na sa kabilang linya ang babae. Nang ibaba ni Alexander ang telepono, napansin niya na matiim ang titig ni Diana. Yes? Bakit mo ako tinititigan? Nakangiting tanong niya. Talagang desidido ka na napalitan ako sa pwesto ko? Hindi naman sa ganoon. Kaya lang. Oh, it's all right. Anyway, tama ka naman. Matagal na kaming magkasama ng papa mo. I should be faithful with him. Naiiling na ibinalik nito ang pansin sa binabasang papeles. Napaungol si Cindy. Si Alexander naman ay inis na umalis sa pagkakadagan dito. Napabangon si Cindy at hindi nag-abalang takpan ng kumot ang sariling kahubaran. Why? You're too aggressive. Umalis siya sa kama at nagtungo sa may bintana. Nagsindi siya ng sigarilyo at sunod-sunod na buga ng usok sa hangin ang ginawa niya. What? Ito man ay napaalis na rin ng kama at aboridong hinagilap ang kaha ng sigarilyo. At kailan mo pa inayawan ang agresibong kagaya ko? Mula nang makita ko ang babaeng iyon, 3 sunod ng buga ng usok ang ginawa ni Alexander at gusto ko siyang makitang muli. Nagbabago ang panahon, Cindy. I think I'm looking for a woman na medyo conservative this time. What? Nanlaki ang butas ng ilong nito. Hindi mo ibig sabihin na gusto mo na ako maging conservative.
Natawa si Alexander sa sinabi nito. I don't know. Alexander. Masuyo na tinig nito. Come on. Let's make love. Hindi kumibo si Alexander. All right. Kung ayaw mo, then fine. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.